Sa ngayong araw na ito, ilang oras matapos siyang arestuhin sa bisa ng arrest warrant, lumipad na mula sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplano na pinagsakyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague at paharapin sa International Criminal Court. Matapos na dalhin si Duterte sa Villamor Air Base nitong Martes ng umaga, dumagsa sa lugar ang mga taga-suporta ng dating Pangulo at nandoon din si Vice President Sara Duterte na hindi umano pinayagan ng mga nagbabantay na pulis na makapagpasok sa loob. Ayon kay Attorney Martin Delgra, sumakay si Duterte sa eroplano ng 9 p.m. nitong Martes. Kasama niya si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, isang nurse at isang personal assistant. Sinabi rin ni Delgra, abogado ng dating Pangulo, hindi sila pinayagan na makapalit sa eroplano. Sinabi naman ni VP Sara na kaagad din siyang susunod sa The Hague kasama ang kanilang mga abogado at tinawag niyang insulto sa mga Pilipino ang ginawa ng gobyerno na isuko ang kaniyang ama para sa mga dayuhan. Ayon sa kanya, "Today, our own government has surrendered a Filipino citizen, even a former president at that, to foreign powers. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence." Itinanggi rin niya na nagtangkang humingi ng asylum sa Chinese government ang kanyang ama nang magpunta ito sa Hong Kong nitong weekend. Inaresto ang nakatatandang Duterte nang lumapag sa Naya, ang eroplanong sinakyan niya mula sa Hong Kong nitong Martes ng umaga. Mula sa Naya, dinala ang dating Pangulo sa Villamor Air Base kung saan siya nanatili ng ilang oras hanggang sa tuluyang ilipad patungong The Hague nitong Martes bago maghating gabi. Bago nito, kinumpirma ng Malacanang na nasa kustodiya na ng mga autoridad si Duterte matapos maaresto dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan na inimbestigahan ng ICC. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na pagkarating ng dating Pangulo sa Maynila, inihain ng isang Prosecutor General mula sa ICC ang warrant of arrest laban kay Duterte. Ayon din sa PCO, kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Dagdag pa ng PCO sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang kaso sa ICC ay bunga ng ipinatupad na war on drugs ng Administrasyong Duterte na sinasabing kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 6,000 katao na sangkot umano sa iligal na pinagbabawal. Una rito, sinabi naman ni Duterte na nais niya na dito siya sa Pilipinas litisin at ayon sa kanya na ako pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Philippine judge, the Filipino prosecutor, and magpakulong ako sa bayan ko kung sakali. Nanindigan si Duterte na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos na umatras sa pagiging miyembro nito ang bansa noong 2018 sa ilalim ng kanyang termino at ayon pa sa kanya, the fact that we are already not a member, dapat intindihan ng mga abogado yan. Pero sa desisyon ng Supreme Court noong 2021, idineklara ng mga mahistrado na may obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC kahit umatras na ito noong 2018. Dahil ang usapin na inimbestigahan ay nangyari sa panahon miyembro pa nito ang Pilipinas. Inakusahan ng International Criminal Court si Duterte ng mga krimen laban sa sangkatauhan noong siya ay Pangulo at noong siya ay alkalde ng lungsod ng Davao. Ang kanyang kaso ay magiging isang mataas na profile na pagsubok para sa hukuman na kamakailan lamang ay naghain din ng mga utos ng pag-aresto laban kay punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu at pinuno ng militar na hunta sa Myanmar na si Min Aung Hlaing sa parehong mga paratang laban kay Duterte. Ngunit malamang na hindi matupad ang mga utos na ito, tulad ng warrant ng korte laban kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia na inilabas 2 taon na ang nakalilipas. Sinabi ng kampo ni Duterte na ilegal ang kanyang pagkakadetene. Iginiit na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos niyang ipatanggal ang bansa mula sa hukuman noong siya ay Pangulo. Ngunit ayon sa warrant, iniimbestigahan ng 3 hukom na panel ang mga pagkitil noong kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. Bukod dito, nananatiling miyembro ng Interpol ang bansa na maaaring humiling ng mga pag-aresto para sa ICC at isang kinatawan ng Interpol ang naroon ng arestuhin si Duterte. Ang pag-aresto kay Duterte ay sumira sa kultura ng kawalang pananagutan na kanyang itinaguyod sa pamamagitan ng tinatawag niyang death squads. Kahit matapos ang kanyang 6 na taong termino, tila hindi siya naaabot ng hustisya. Ang kanyang kahalili, si Ferdinand R. Marcos Jr., ay umakyat sa pagkapangulo matapos bumuo ng alyansang pampulitika sa anak ni Duterte na si Sara na naging pangalawang pangulo. Sa mga unang buwan ng kanyang administrasyon, ipinahiwatig ni Marcos na hindi siya makikipagtulungan sa ICC, ngunit mabilis at matindi ang naging hidwaan nila ni Sara Duterte. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023, lihim na pinayagan ng gobyerno ni Marcos ang mga investigador ng ICC na makapasok sa Pilipinas.
Ayon kay Harry Roque, tagapagsalita ni Duterte, ang kanyang mga abogado ay agarang naghahanda ng petisyon sa korte para sa kanyang pagpapalaya. Sa isang pahayag, sinabi ni Sara Duterte na ang kanyang ama ay sa pilitang dinadala sa The Hague. Dagdag pa niya, hindi ito hustisya, ito ay pang-aapi at pag-uusig. Maraming Pilipino ang hindi lubos maisip na darating ang araw na si Duterte ay nasa kustodiya. Noong Biyernes, bigla siyang bumiyahe patungong Hong Kong na nagpasiklab ng mga espekulasyon. Sinusubukan ba niyang takasan ang posibleng pag-aresto ng ICC? Ngunit noong Martes, bumalik siya sa Pilipinas at nanatiling matigas ang paninindigan. Kailangan ninyo muna akong kitilin kung makikipagsabwatan kayo sa mga puting dayuhan. Yan mismo ang sinabi ni Duterte habang bumababa ng eroplano mula sa Hong Kong ayon sa isang video na inilathala ng GMA News, isang Philippine broadcaster. Ngayon, iniutos naman ng Philippine National Police sa mga regional at national support units nito na magtaas ng heightened alert status simula Martes ng gabi matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay may kaugnayan sa kasalukuyang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa bansa kung saan maaaring magkaroon ng mga kilos protesta, rally at iba pang mass actions kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ayon sa memorandum ng PNP na inilabas ng Directorate for Operations. Dahil dito, ang mga police regional offices at national support units ay inilagay sa heightened alert status sa buong bansa simula 5 p.m. ng Marso 11. Ayon sa PNP, all uniformed personnel, lalo na ang mga nagsasagawa ng police operations, ay pinaalalahanang magsagawa ng mga aktibong hakbang sa seguridad at mag-ingat ng husto laban sa posibleng pag-atake ng mga kalaban. Dagdag pa rito, inaatasan kayong magtayo at palakasin ang mga border control points at ihanda ang CDM contingent, Reactionary Standby Support Force at Quick Reaction Forces upang matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa inyong mga nasasakupan.